At so ayan, hi guys! Welcome back to channel natin at ayan, pag-usapan nga natin itong misteryosong karakter na to. So alam ko medyo sawa na kayo dito pero tignan pa nga rin natin yung mga basihan kung bakit mataas-taas yung tsansa na si Gaban to. Pero bago tayo magsimula, ay kung bago ka pa lang din sa channel natin, ay huwag mo kalimutan mag-subscribe at pakipindot na rin yung notification bell para ma-update ka every time na meron tayong bagong upload. So yun lang naman po at ulit, ay huwag na nga natin patagalin pa. Simulan na natin yan. At so ang pinaka main reasoning nga nito ay dahil etong si Luffy nakilala niya na yung mga major crews neto ni Gold Roger. So syempre unang-una nga dyan etong si Gold Roger dahil siya yung nagpasimula ng great era ng mga pirata. At pangalawa naman dyan ay eto na nga si Shanks na siya naman yung kumuha o nagnakaw ng devil fruit na Nika at eventually nakain naman neto ni Luffy. At finally ay etong si Silvers Rayleigh siya yung nag-training naman dito kay Luffy. So itong mga to alam naman natin yan. But then, ay since na etong si Luffy ay nakilala na etong kanang kamay ni Gold Roger na si Silvers Rayleigh at di niya lang basta-basta nakilala yan dahil etong si Silvers Rayleigh pa yung nag-training nga kay Luffy at ngayon sinasabi na baka eto na yung panahon para makilala naman ni Luffy etong kaliwang kamay o left hand na ni Gold Roger which is si Gaban na nga. At so now ganito, balik tayo muna dito sa may Sabaody. So dito sinasabi na itong Sabaody arc yung mga nangyari dyan o yung mga kaganapang nangyari dito mini-mirror niyan yung nangyari naman dun sa may Egghead arc. At kung matatandaan ninyo ay diba dito sa may Sabaody walang nagawa itong sila Luffy laban dyan kala Kizaru at inisa-isa nga nila yung grupo ng Straw Hat Pirates natin. So dahil naman yan sa mahina pa kasi itong si Luffy nung sa time na yan. Pero sa may Egghead arc ay nakita nga natin na nasurpass ni Luffy itong si Kizaru, natalo niya yan at lahat ng Straw Hat Pirates natin ngayon nakasurvive. So kasi nga malakas na itong si Luffy kaya nabaligtad na kung ano yung nangyari dun sa may Sabaody arc. But then ay alam natin kung ano yung nangyari pagkatapos ng Sabaody dahil dito ay training nga ni Rayleigh itong si Luffy. So now ay dito sa may Elbaf arc dahil nga sa paglabas ng misteryosong karakter na to na sinasabi na baka nga si Gaban yan ay may dalawang possible na nakikitang pwedeng mangyari dyan. So unang-una ay possible na itong si Luffy siya naman yung tumulong dito kay Gaban at yung sa pangalawa ay ganun pa rin etong si Gaban tutulungan niya etong si Luffy. So iba yung sinasabi na baka i-training niya etong si Luffy o di naman kaya ay baka etong si Gaban yung mag-instruct o tumulong sa kanila para makita nila etong ang pinakahuli na road poneglyph na siya magdadala kala Luffy doon na sa One Piece treasure. At so ayan ay so far eto nga yung dalawang possible na senaryo na sinasabing pwedeng mangyari once na ma-encounter na nila Luffy etong ang misteryosong karakter na to. Pero maliban pa nga rito ay sinasabi na baka nga eto na yung paliwanag kung bakit nga nauuna etong gold at sunod naman etong silver at ang pangatlo naman etong ang copper. So dito sinasabi nga na etong si Gold Roger yung unang nag-appear bilang gold na siya nga yung naging dahilan para nga sa great era ng mga pirata at eventually yung naging dahilan para maging isang pirata si Luffy. At pangalawa na nga dyan sunod yung appearance na neto ni Silvers Rayleigh which is siya na nga yung responsible para nga sa pagtitrain dito kay Luffy. At yung sa pangatlo ay eto nga yan yung sa appearance na o yung sa inaasahang pag-appear na ni Gaban. So ito guys ay theory pa lang naman since na lumabas na nga dyan etong gold at lumabas na nga rin pati etong silver. So yung copper na lang talaga yung wala which is etong si Gaban. So kaya talagang inaasahan na yung pagdating o yung paglabas neto ni Gaban lalo na nasa final arc na nga tayo ng One Piece natin. Pero maliban pa nga rito yung isa nga sa mga sikat na theory lumalabas yung sa patungkol dito sa kainuman neto ni Crocus. So dito sinasabi nga na baka si Gaban itong kainuman dyan ni Crocus. Pero yun lang, dilaw kasi dito yung kulay ng buhok nga nito ng kainuman dyan ni Crocus. Pero sinasabi na itong kainuman nga ni Crocus dyan talagang fit na fit dito sa silhouette na nga na to. So kaya nga yung iba sinasabi na baka nga hindi si Gaban yan baka si Shiki pa itong nasa silhouette na to yung naghihintay dun sa may Elbaf. So kaya yung isang nag-a-arise na tanong nga rito na eto bang silhouette na karakter na to kalaban ba yan o kakampi?
But anyways, ay maliban pa nga rito, sinasabi na itong Elbaf ay somehow related dyan sa Vikings. At itong mga Vikings, alam naman natin na yung gamit nilang mga sandata usually ay mga palakol yan. So kaya nga ito si Brogy, yung sandata niya dito makikita natin na isang palakol rin. Which is, in connection dito kay Gaban ay katulad rin. Ito si Gaban palakol din yung mga gamit na nga niyang sandata. So kaya nga sinasabi na ito si Gaban baka somehow related nga siya dito sa isla ng Elbaf. At fit na fit nga rin daw dito yan kay Gaban bilang axe fighter kung siya ngayon nag-aabang dyan sa grupo ng Straw Hat Pirates natin sa may Elbaf. Pero kung matatandaan nyo, ay diba itong si Oda nga, drawing niya rin itong si Luffy bilang Viking at ayan, may hawak din na palakol dyan, itong si Luffy. At so kaya ayan ay kayo ba guys, sa tingin nyo na eto bang misteryosong karakter na to? Si Shiki ba yan? O si Gaban yan? So kalaban ba o hindi? Eto naghihintay kay Luffy dyan sa may Elbaf. At din ay pagkatapos nga nito, is yan guys, so hanggang dito lang muna itong video natin. At so ayan yung shoutout natin ay sa susunod na video na lang ulit. At ayan guys, ulit maraming salamat sa panonood dito kay One Piece natin. So huwag niyo pa nakalimutan na mag-iwan ng like. So yun lang naman, so lagi mag-ingat. God bless niyo lahat at kita-kits tayo ulit.